mag-subscribe ka na. Hello, 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 universe. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimbornal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty! Beauty is in you! Diba? Kamusta naman kayo mga buweks? Magandang araw sa inyo. Grabe. Ang lamig-lamig dito ngayon. Talagang winter na. Nakakaloka. Nagda-drive ako kanina. Tapos umuulan ng mga malalaking yelo, mga buweks na worried ako na masira ang aking sasakyan. Nakakaloka, mga ang tawag diyan ay hailstorm. Ayan, nakakaloka. Pero okay naman, nakasurvive naman tayo. Wala namang damage. Oh. Ayan, muntik pa ma-shoot sa basura ng ating telepono. Pasensya na. So nakakatuwa naman na wala namang damage ang ating sasakyan o jiwa. But anyway, maraming salamat po sa mga nanonood sa inyo sa ating live kagabi. Maraming salamat at sa mga sumusuporta sa ating reynang si Tara Valencia na talaga naman laban na laban kagabi sa Miss Supranational Supra Model jiwa. Pero bago tayo dumako diyan mga buweks, no, gusto ko lang anong tawag dito, i-mention itong issue, no, kay Cyril Payumo, ang ating Miss Charm 2025. Ayan, nakakaloka ito okay. Bago ang lahat pala, hello sa mga nanonood dyan. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Sa mga nag-like sa inyo, maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat. Sa mga hindi nagla-likes, kung ayaw may stroke, galaw-galaw para hindi ba pa-imbornal. Diba? Charot. Dito tayo, nakatayo tayo ngayon kasi mga buweks, basa ang kapaligiran ngayon kasi nga winter at umuulan-ulan, no? But anyway, dito kay Cyril Payumo, kung hindi nyo pa po nakikita, nagkaroon ng malaking bashings kasi nga bumisita si Miss Charm 2024 or nandyan pa siya, no, sa Philippines. Ngayon, since nandyan siya, nandyan din ang ating naging kandidata si Miss Charm Philippines 2024. Tapos si Cyril Payumo nandyan din, no, kasama. Kasi syempre, winelcome nila yung reigning queen from Malaysia. At ayun nga, ako personally, napansin ko rin na medyo talaga nagkalaman-laman si Cyril Payumo. Pero, you know what mga buweks? I don't think we have to say something na, alam niyo, yung makakasakit sa kanya sa social media. Yan ang mahirap sa social media, no? Yung, halimbawa, public figure ka, lahat sasabihin sa'yo. They don't care. They don't even care kahit na masaktan ka or whatsoever, di ba? Yun ang mahirap. Kumbaga, itong tao na to, itong mga tao na to na bumubuga sa social media, kung makapanlait sila, no, kung makapambuli sila ng isang kandidata, ganun-ganun na lang, di ba? So kasi kahit na ma-call out sila, okay lang kasi hindi naman sila public figure, no? Pero pag halimbawa yung mga influencers, yung mga public figures, pag may nasabi na konting kibot, konting na i-post or ganyan-ganyan, ang daming tumatalak na parang yung mga influencers, social media influencers, parang wala nang nagawang matino, di ba? So ganyan magagaling yung mga Pinoy. So crab mentality talaga ito, di ba? So paano na lang pala yung mga nasa social media, yung mga typical na Facebook users lang, di ba? Or Instagram users lang na nambabash sa mga public figures, di ba? So ano yun, parang ano ba yun, meron ba yung exceptions? Di ba nakakaloka yung ganon? Pero pag kami, nagkamali kami, kulang na lang ipako nyo kami sa cruise, di ba? Nakakaloka, very sensitive. But anyway, etong kay Cyril Payumo, napaka-sensitive kasi nga, well, nakita naman natin yung kanyang kalagayan ngayon, may karamdaman siya, may pinagdadaanan siya, no? Kaya nagkaganyan yung yung build ng katawan niya ngayon. But it doesn't mean na sinasadya niya yan. I know Cyril Payumo, I met her during Miss Universe Philippines. I know how sexy she was that time, napaka-sexy niya, no? At ngayon naman sexy pa rin siya. Kaya nga lang, syempre, nagkaroon nga lang siya ng konting laman-laman, no? Kasi nga, anong tawag dito? Meron siyang pinagdadaanan ngayon. Yun yung mahirap sa mga ibang tao na hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng mga candidates, no? Or kahit na sino-sino mga tao, no? Tapos, pag magbubuga tayo sa social media, tulad na lang ng mga sinabi kay Cyril Payumo na tumaba siya, buntis ba siya, anong tawag dito? Malapit ng Pasko, hinay-hinay, ganyan-ganyan, no? Or kaya, ano pa ba yung mga sinabi sa kanya? Haggard na siya, lumobo siya, tumaba siya, ganyan-ganyan, no? Parang, syempre, nakakadurog yan ng damdamin, mga buweks. So, bilang isang, syempre, magre-represent ng ating country sa international pageant, paano ka nga naman ma-inspire?
'di ba? Na kung ganito yung mga pinapakita ng ating mga kababayan mismo dito sa ating mga reyna katulad ni Cyril Payumo, 'di ba? Parang ano ba to? Akala ko ba lalaban ako sa international pageant, makikita ko yung suporta, yung buong suporta ng aking mga kababayan. But instead of that, nakikita natin na talagang dinudurog siya doon sa panglabas na kaanyuan niya, di ba? Alam mo, tama yung tama, may napanood ako nung nakarang araw. Parang merong isang product sa Australia na sinasabi na you don't have to look only for your physical appearance, no? Yung physical looks mo, hindi mo lang dapat yan. Kumbaga, hindi mo lang dapat mag-focus ka diyan, di ba? Hindi ka mag-focus diyan dapat lang, no? Dapat mag-focus ka rin doon sa inner side mo, doon sa panloob mo, di ba? Yung sa health mo, especially sa heart mo, ganon. So I believe ganito yung ginagawa ni Cyril Payumo, meron siyang pinagdaraanan, and sa ayaw niya mat sa hindi na lumaki ng konti yung katawan niya, no, wala siyang magagawa kasi nga meron siyang pinagdadaanan sa kanyang health. At ngayon talagang binibigyan niya to ng pansin, hindi dahil sa lumalabon siya or whatever, kung ano-ano mga nilalamon niya, na hindi siya disiplinada, no? Hindi ganon tulad ng sinasabi ng iba. I really do hope yung mga ganitong pambabash sa mga girls, no? Sana iwas-iwasan natin to kasi hindi to nakakatulong. Hindi natin alam kung ano yung mga depresyon na pinagdaraanan ng mga candidates or kung ano-ano pa man mga personal issues sa life nila, di ba? So parang wag na tayong dumagdag. Instead of let's just lift each other, help each other. Kung hindi man natin gusto yung mga nakikita natin sa mga candidates, lalo na dito ay Cyril Payumo, wag na lang nating ibuga sa social media kasi iba yung depresyon, iba yung nararanasan nila, iba yung nararamdaman nila, mas lalo silang nasasaktan, di ba? So sana matigil na yung ganon. Kung hindi man matigil, sana mabawasan, di ba? Kasi nakakaawa naman si Cyril Payumo, di ba? And of course, yung family niya rin na, alam niyo yun, syempre nag-aalala din sa kanya, lalo na ngayon, binato niyo siya ng mga ganyan, mga hindi magagandang salita, di ba? So, so kawawa naman si girl. Nadidepress na nga sa kanyang kalagayan, in-explain niya naman sa kanyang Instagram account. Tapos ngayon, mababasa niya pa yung mga pambabasa sa kanya. So, yun, di ba? Parang nakakalungkot naman, parang dinoble dead niyo na si Cyril Payumo, di ba? So, ayun lang. But anyway, eto na mga buweks, no? Kagabi nag-live tayo and of course, nakita natin yung full performances ng ating reynang si Tara Valencia na talaga namang hindi ko na ipapakita sa inyo yung swimsuit performances niya kasi pag may nakalagay na video sa swimsuit, pag may nakalagay na swimsuit sa video ng isang vlogger ay hindi ito pinopromote ni YouTube kasi nga medyo, alam nyo, may mga nakapanood ng mga kabataan, ganyan, merong mga restrictions, di ba? So, alam nyo naman, kung napanood nyo yung kanyang performance sa swimsuit competition or preliminary competition, ang ganda-ganda ng kanyang performances kagabi, nakakaloka. Yung kanyang pasarela doon ay similar lang kung paano siya lumaban sa Miss Universe Philippines nung coronation night, pero mas na-polish siya, di ba? Kitang-kita yung pagka-bagets talaga ni Tara Valencia. Natutuwa ako sa pinapakita niyang laban na from the beginning pa lang na tumapak siya dyan sa Poland ay talaga naman kitang-kita mo na hindi natin naman masasabi na laban, may laban, kumbaga kalmado pero nakakatinik, di ba? Yun ang maganda. Kahit na hindi natin nakikita na palaban na yung ating kandidato, yung sobrang laban na laban, pero mararamdaman natin na talagang may ipinaglalaban. Yun ang pinakamahalaga, di ba? And of course, sa kanyang evening gown ay nakakaloka naman talaga, no? Ang dami nating nakita may mga capes, di ba? So medyo may umay factor na yon, pero syempre, sabi ko nga kagabi, depende pa rin on how they will going to execute their evening gowns, di ba? Hindi kailangan yung fabulosa or sobrang gandara talaga or sobrang grand talaga, no? It's always depends on how they going to execute the evening gown. Lalo na pag meron namang mga pa-cape-cape tapos hindi naman na-execute na maayos, di ba? So parang hindi rin naman ganun kapalong-palo. So anyway, natutuwa ako dito kay Tara Valencia. Yung evening gown niya na white ay talaga naman stand out. Nakakaloka. Ang galing nung nakalimutan ko yung designer. Nakita ko yun sa post niya. Sa post niya, nandun yung pangalan ng designer, nakalimutan ko. Pero, yung evening gown ni Tara Valencia ay talaga naman nagmaladyosa ang ating reyna. Nakakaloka naman talaga mga bots yung performance niya. Yung lakad niya doon, buti na lang hindi niya ginaya yung mga ibang candidates na nagbagal-bagal, na sobrang binagalan siya. Medyo mabagal pero nandun pa rin yung tamang yung right timing, no, yung hindi nalalamon ng oras sa entablado, at yun ang pinakamahalaga mga buweks, di ba? Yung hindi nauumay sa iyo yung mga nanonood, hindi nauumay sa iyo yung mga judges na parang ikaw lang ba yung kandidata doon, di ba? Tapos yung mga facial expressions ni Tara Valencia, yung kanyang pose and poise, ang ganda-ganda ng lakad, imperfection talaga, everything.
kagabi from swimsuit to evening gown. Talaga namang super standout ang ating kandidata, ang ating pambatong si Tara Valencia na lumalaban ngayon sa Poland sa Miss Supranational 2025. At bilang Pilipino, I'm very very happy yung kanya mga galawan doon from the very beginning until the end. Hindi pa pala the end, until preliminary, no? Kasi nga sabi ko sa inyo, maraming nagrereklamo sa kanya mga OOTD, pero tulad ng sinabi ko sa inyo nung nakaraang live natin or vlog natin, ang sabi ko, baka naman mamaya pagdating na sa preliminary at saka sa finals, doon natin makita talaga si Tara Valencia na binuhos niya doon, di ba? Sa pinaka-highlights talaga. Huwag na tayo masyadong magreklamo sa mga OOTD niya kasi mamaya baka nga doon niya binuhos sa preliminary at saka sa finals at saka sa costume niya, no? Which is, nakita naman natin talaga kagabi, di ba? Kung maganda yung kanyang evening gown kagabi, paano pa kaya mga buweks? Paano pa kaya sa coronation night, di ba? Nakakaloka yan. Iba talaga ang mga Pilipino pagdating sa mundo ng pageantry, di ba? Lalo na ang mga kandidato nating lumalaban sa international pageants, di ba? At ayan nga, since maganda yung performances ni Tara Valencia, no, talaga namang nanlamon ng buong buo ang ating reyna kagabi sa preliminary competition, ay talaga naman hindi ito matanggap ng ating mga stupid bahay, no? Nakita nyo naman yung reaction ko sa evening gown ni Indonesia, nakakaloka, di mo? Parang hindi ko alam kung tagos o basta. Parang hindi ko maano yung yung itsura ng evening gown niya, Ayoko na nga lang sabihin, basta nakita ko yung nakita ko yung post na yan, no. Parang sabi ko, oo nga, no, parang ganun nga itsura niya. But anyway, tumatalak sila sa social media na sinasabi nila na mas maganda daw ang performances ni Indonesia, mas nilamon daw nito from swimsuit to evening gown si Philippines. Talaga naman ang mga Indo ay hindi nagpapakabog, hindi nagpapaawat, no. Ayaw talaga magpakabog sa Philippines. Ito lang iniisip ko, no. Bakit na lang lagi, no, pins? Bakit lagi na lang Philippines ang nakikita nila, no, na kalaban nila, na matinding kalaban nila, na great competitor nila, di ba? Bakit hindi nila nakukumpara yung sarili nila sa iba, di ba? Lagi na lang sa Philippines. Well, ang sagot dyan ito mga boys, no? Siyempre, sa mundo ng pageantry, lalo na sa Asia, no? Hindi lang sa Asia, sa mundo ng pageantry in general, no? Let's say sabihin na natin in the whole wide world, di ba? Talaga naman ang Philippines ang namamayagpag sa mundo ng pageantry pagdating sa international pageants. Kaya naman talagang itong mga Indo-dilulo na ito ay wala ng tigil at ayaw ng tantanan ang bansang Pilipinas sa ating mga pambato dito sa international pageants, di ba? Lahat ay gagawin nila na akala nila sila talaga ay powerhouse country sa mundo ng pageantry, di ba? Yan ang kanilang pagkadilulo na naginip sila ng gising mga buweks, no? Nakakaloka mga Indo na ito. Lagi na lang tayong binabash, di ba? Tingnan natin, baka mamaya mapaimburnal sila ngayong taon, di ba? Kasi nga walang kinita sa kanila yung supranational organization, di ba? Ganito. Anyway mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Magiging sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahan. Bye for now mga buweks, and I love you all. Bye! See ya!